bring me to court, but not drag the entire organization o a legitimate media na may franchise at tatakutin nyo. Meaning to say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. And the real issue here, matagal nyo nang gusto na tanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay people's media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebat ng mga balita at komentaris dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people information building. It's the same. Granting na nagkamali ang aming source. Nagkamali ang informante namin at inihayag namin dito. Mali ba na magtanong kami? Mali ba na ipaliwanag nyo yan? Public officials po kayo, hindi kayo private corporation. Congress, private corporation ba kayo? For asking this, at nire-record nila ito, gagamitin ba nila ito sa amin sa December 5? Abangan nyo mga kababayan. Kasi handa na po ako na magdala ng banig sa Kongreso at magpapakulong kapag sinabi nila na disrespectful kami sa committee nila. Tama si Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, babalik ko sa iyo. Hindi po ang 1.8 billion ang kinalang sinasaktan o ikinasasakit ng loob nila. Ano po? O magprangkahan na tayo, sinagot na ni Ma'am Lorraine, dadugtungan ko yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasama ang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan nyo ako at kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake nyo? Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay people's media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebat ng mga balita at komentaris dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people information building. Ngayon, Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit nyo ang poder at kapangyarihan nyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin at pagtatanong? So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin nyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal nyo nang gusto na tanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kapon kung ano ang aming mga posisyon? Bakit sinasabi namin na infiltrated ng CPP, NPA, NDF ang Congress? Hindi nila tinanong yun. Hindi nila tinanong ito. Kaya alam mo, Eric, no? Yes, ma'am. Tinitingnan ko kasi sila, no? Naawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot, no? Na talagang binababoy nila ang institusyon na yan. Nasa sinabi ko kahapon, tinanong ako, no, na sa sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yan, totoo yun. No? Pero, at nalulungkot tayo
na nandyan sa loob ng Kongreso, yan si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga, they have really pulled down the standards of Congress. Dahil sila ay- You couldn't even feel any statesmanship there yesterday. I've really felt like this is not the familiar place that I grew up in. This is not how it looked like before because Franz Castro was right there. Correct. Raul Manuel was right Correct, there. correct. So yan yung kung bakit kailangan magtutulungan tayo to rebuild our country kasi nandyan yan yung Raul, yan yung babaeng yan kahapon. Na may She doesn't pending belong case there. Yeah. They were talking about for exactly. kidnapping. Yeah, what was that case? She asked, tinanong niya Pastor. kung alam niyo ba yung kaso ni Pastor na sex crimes daw, etc. Inisa-isa niya, no? So are you aware of the case that Pastor Kibuloy is in the ano? At in fact, he is considered as the FBI most wanted FBI for serious crimes. Are you aware? The SMNI, are you aware po? Per news, yes, I'm aware, but I have no personal knowledge. Who has a personal knowledge? I am not the lawyer of Pastor Apollo Kibuloy with respect to that case. So hindi mo alam yung kaso. Yes, Mr. Chair. How about President Marlon Rosette? Do you know the case of Pastor Kibuloy? You can read it anywhere. You can read it in the news. Your own. Hindi yan yung sagot na tinatanong ko. Do you know the case of, wag ako yung tanungin mo, Yes, Mr. Your Honor. Marlon Rosette. Yes, Your Honor. Ang tanong ko, are you aware of this case ni Yes. ni Kibuloy? Yes, Your Honor. Okay. How about Attorney Rolex Silpic? Attorney Rolex. Hindi ko mabasa. Well, Your Honor, I read about Yes it. or no? Are you aware po? Yes or no? But I read about it, so yes. Okay. But I'm not So, a yun lawyer lang naman there. po. I don't even know. So, hindi ko po tinatanong kung kayo po yung lawyer. Tinatanong ko lang po. Okay. So, ito po yung fact, no? So, the string of charges filed against them, including Kibuloy, by prosecutors in Los Angeles, California, include conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, marriage, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, and international promotional money laundering. So, yun po yung case. Okay? Na final sa kanya doon sa Los Angeles. Pinipilit niya. At alam natin kung bakit, di ba? Gusto niya sirain yung reputasyon ni Pastor. At ng SMNI. siya, malapit na siyang makonvict, no? Andiyan na, anong ginawa mo, Franz Castro? Pakilagay nga yung yung mugshots niya kasi Please. yun yung tama niya para hindi mahirapan yung mga kababayan natin. Kasi mukha pa siyang legislator dyan eh. Hindi siya legislator. Isa siyang operatiba ng CPP, NPA, NDF na nakapasok sa Kongreso. At katabi niya, si Raul Manuel na just recently, the other day, lumabas sa Senate hearing, no, kung ano, personally recruited yung mga namatay na mga anak natin. Si Raul Manuel. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Ito si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice na mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. Nandyan sila sa loob ng Kongreso. So tama tayo pag sinasabi natin na ang top recruiters ng SIP, ng NPA Yeah. yan, na mga anak natin ay ang mga yan, na mga surot na yan. At sila dapat ang iniimbestigahan at Yes, nililitis. correct. That's Hindi ko right. ang SMNI. That's right. Hindi But you know po what? SMNI. You know what, Eric, yesterday I sensed, no? When I said something about the Wag mo na tanggalin, CPP, please. NPA, NDF, no? Nakita ko talaga yung mga kongresista. Parang president. Oh, talagang tanggap nila yung sinasabi ko na totoong nasa loob ng Kongreso ang mga surot na yan, no? At isa nga sa nakita natin na hindi naman related, yun yung pinupush niya. Why is she doing that? Hindi naman related yun. Ikaw, alam mo yung mga allegations. Those are allegations. I just Yeah. want to make it clear. Allegation lang po yan. But why you trying to act like it's already happening? Yung mga kaso na yun. And I just want to make it clear, bakit napakalayo? Bakit umiiwas po tayo sa kung nasaan yung ating pinaka-prioridad kung bakit tayo nariyan? Una sa lahat ka, Eric, gusto kong balikan. Yung 1.8 billion yun yung isa sa dahilan.